Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cyrus Oliva at shoutout kay Tabieno Chris. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi niya alam. Sa isang tabi, may tigre general na parang tigre. Kung makuha mo ang taong ito, maaari mong ituro ang mahusay na layunin. Sa isang panig, ang kalaban ay parang baha. Sa sandaling magsimula ang digmaan, ang buhay ay masisira. Buhay at kamatayan, tagumpay at pagkakaisa. Maging si Peigo, isang super boss na nakaranas ng lahat ng uri ng pagsubok at paghihirap, ay medyo nalilito sa sandaling ito. Pei family, mahirap bang piliin ito? Madaling labanan ang bansa, pero mas mahirap ipagtanggol. Marahan na ngumiti ang Shadow Death Lord. Sa isang salita, si Peigo, na biglang nahuli sa isang dilema, ay biglang nakakita ng maliwanag na liwanag. Oo, madaling kalabanan. Hanggat may mga sundalo at general, maaari mong duminahin ang angkan ng demonyo sa oras, kahit na walang Aaron. Kung tutuusin, ang plano ng pamilyang Pei ay walang Han 3,000, ngunit nagpaplano pa rin sila. Ngunit sa kabaligtaran, dapat na maingat na isaalang-alang ni Peigo ang kahirapan ng pagbabantay sa bansa. Ang tinutukoy ng Panginoon ng kamatayan ay talagang napakalinaw, iyon ay ang 10,000 taong pundasyon ng pamilyang Pei. Kapag naihambing ang puwersa ng dalawang panig, dadaloy ang dugo sa ilog. Sa oras na iyon, pabayaan ang paghahanap ng hegemonya, ito ay ganap na gastador upang mapanatili ang status quo. Mukhang madaling isaalang-alang ang deal na ito kung ang isang tao ay papalitan ng 1,000,000 tropa. Pagkalipas ng 3 araw, sasalakayin ni Pei ang lungsod kasama ang 100,000 elite na sundalo. Nilinggan ni Peigo ang Panginoon ng kamatayan, at pagkatapos ay sinabi sa malamig na boses, ang 100,000 elite ng pamilyang Pei ay nasa ilalim ng iyong utos sa oras na iyon. Gayunpaman, nauuna sa kanya ang mga pangit na salita ni Mr. Pei. Magtagumpay man o mabaygo ang pagkubkob, ikaw at ako ay hindi sisalakay sa ilog. Kung may iba pang salita, sasabihin sa iyo ng pamilya Pei kung ano ang pamilya Wan iyan sa pamamagitan ng pagkilos. Ang iyong ama, nang marinig ang mga salita ni Peigo, ang 7 prinsesa ay nag-aalab sa pagkabalisa. Bilang anak ng pamilya Pei, mas alam niya kaysa sa sino man kung ano ang mga piling tao ng pamilya Pei sa huli. Pabayaan kung gaano karaming tao at kabayo ang dadalhin ng kakaibang madilim na anino na ito, ang 100,000 katao at kabayong ito, naniniwala rin siya na mayroon siyang sapat na lakas upang labanan ang lungsod. Aaron then, 7 son, you don't have to say much. Ang bagay ay napagdesisyonan na ng ama. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo. Alam ni Peigo ang isip ng kanyang anak. Pero sa ngayon, mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang pangkalahatang sitwasyon. Tumawa ang Panginoon ng kamatayan at tumayo, Panginoon Pei, makatitiyak ka na wala kaming alitan sa pamilyang Pei, at ayaw naming magkaroon ng awayan sa pamilyang Pei. Makakasiguro ako na pagkatapos naming manalo sa lungsod, sama-sama, wala kaming ibang sasabihin, ngunit ituturing ka at ang pamilya Pei bilang mga natatanging bisita. Siguro balang araw, kapag nadominahan na natin ang angkan ng demonyo, matutulungan ka namin. Bueno. Ngayong naayos na ang usapin, nagbigay na rin ng paliwanag ang pinuno ng pamilya Pei. Hindi na kita iistorbahin pa. Pagkaraan ng 3 araw, dapat tayong bumaba sa lungsod at magkita-kita. Pagkatapos, sa bahagyang pagyuko ng kanyang kamay, tumalikod siya at umalis kasama ang 4 na maliliit na madilim na figure. Nang umalis sila, nakahinga ng maluwag si Peigo at sa wakas ay nalutas ang malaking problema sa kasalukuyan. Gayunpaman, halatang hindi aalis ang ika-7 prinsesa. Tumingin siya kay Peigo at nagmamadaling sinabi, Ama,
Hindi ko maintindihan kung bakit mo ipinangako sa lalaking iyon na sasalakayin si Han Sansan. Nakipagkaibigan ako kay Han Sansan pagkatapos ng mahirap na panahon. Noong nagkaroon ng digmaan, Peigo ay hindi nagalit, tumingin siya kay Prinsesa Pito at bumantong hininga. Sa palagay mo ba ay hindi dapat pukawin ng pamilyang Pei ang Aaron, kahit na hindi makipagkaibigan ang tatay ko kay Han Sanchen? Iniisip ng anak ko na hindi tayo dapat magkaaway ni Han Sanchen. Talagang hindi kasing simple ng inaakala ng tatay ko ang taong ito. Nagmamadaling sabi ng ikapitong prinsesa, bahagyang nagtaas ng boses si Peigo na hindi nasisiyahan, hindi na siya simple, ngunit tao pa rin siya. Pagkatapos ng kanyang mga salita, bahagyang bumagal ang kanyang tono, inimbestigahan ko ng malinaw ang mga puwersa sa likod ng Panginoon ng Kamatayan, ang angkan ng demonyo ay tila kalmado sa loob ng maraming taon, ngunit ang aktwal na undercurrent ay lumalakas, hindi ko akalain na sila talaga ay nabuo, isang alyansa na may malaking kapangyarihan. Kung hindi mo sila payagan, maaari nilang salakayin tayo ng walang kabuluhan sa kadahilanang mahulog sila sa lungsod. Hindi ako natatakot sa kanila, ngunit natatakot ako na dalawang tigre ang mag-aaway at ang isa ay masasaktan. Ngayon, ito ay isang mahalagang sandali para sa pag-unlad ng aming pamilya Pei. Hindi ko maaaring payagan ang anumang mga pagkakamali. Napabuntong hininga si Peigo at sinabing, kung gusto mo siyang sisihin, masisisi mo lang siya sa kanyang masamang buhay. Sino ba ang hindi magalit sa mga ganoong tao? Ang ikapitong prinsesa ay biglang ngumiti ng malamig. Sa tingin ko hindi ito ang masamang buhay ni Aaron, ngunit ang aming masamang buhay. Nang marinig ito, biglang tumingala si Peigo. Nagulat at naguguluhan sa pitong prinsesa. Storytelling channel sa YouTube. Hindi niya maintindihan. Bagamat hindi masyadong iniisip ni Xiaoqi ang kanyang mga anak, alam na alam niya kung paano niya ito anak. Hindi siya dapat maging ang uri ng tao na nagsasalita ng mga malalaking paglabag, at hindi rin dapat siya ang uri ng tao na gumagawa ng random na biro tungkol sa kinabukasan ng pamilya Pei. Pero sinabi niya ngayon, anong ibig mong sabihin dyan? Sinubukan ni Peigo na labanan ang galit ng pitong prinsesa na hindi umatake sa kanya, at mahinang nagtanong. Iniisip ng aking anak na babae na ang ilang mga bagay ay hindi dapat tumingin lamang sa papel. Sumagot ang ikapitong prinsesa, kung ang lahat ay nakasalalay sa lakas ng papel, hindi magkakaroon ng tinatawag na kaso na ang iilan ay mas mahusay kaysa sa marami mula noong sinaunang panahon. Ang ibig mo bang sabihin ay mas mabangi si Aaron kaysa sa milyong tropa ng namatay na Panginoon? Malamig na sumimangot si Peigo. Alam ng ikapitong prinsesa na ang kanyang ama ay hindi na nasisiyahan sa kanyang mga salita, ngunit sa sandaling ito, siya ay nakadikit pa rin ang kanyang mga ngipin at iginiit ang kanyang sariling mga pananaw, para kay Han Sanchen, na nakakita ng mga bata, maaaring hindi ito kasing ganda na ngayon, ngunit ito ay dapat na posible sa hinaharap. Kier, bilang isang ama, alam ko noon pa man na matalino ka, ngunit kailangan mong malaman na ang matalino at matalino ay dalawang magkaibang bagay. Kahit papaano, ang ilang mga bagay ay dapat na batay sa karanasan. Si Han Sanchen ay maaaring talagang isang eksperto, ngunit may mga tao sa labas, at may mga araw sa labas. Pero kahit na ganoon, walang makapagsasabi na kayang abutin ng isang tao ang 1,000,000 tropa. Ibig bang sabihin ng tatay mo na sa tingin mo ay kakaunti ang kaalaman ng anak mo at pinalalaki ang kaaway? Nataranta ang ikapitong prinsesa. Walang sinabi si Peigo kundi ngumisi, ngunit ipinaliwanag na niya ang lahat. Sa kabutihang palad, isang tao ang umabot sa hukbo ng milyon-milyon. Buti na lang, casual lang itong pinag-uusapan ng mag-ama niya. Kung ito ay kumalat, natatakot ako na ang mga tagalabas ay kailangang tumawa. Hindi pa nakikita ng tatay ko ang Aaron. Bakit siya sigurado na ang Aaron ay hindi nagkakahalaga ng 1,000,000? Hindi ba't isang ligaw na hula iyon ng walang kaalaman, aking ama? Tanong ng ikapitong prinsesa. Nang marinig ito, biglang nagalit si Peigo at sumigaw ng galit, walang pigil. Sa pamilyang Pei, walang nangahas na makipag-usap kay Peigo sa ganitong tono, lalo pa ang sarili niyang anak na babae. Alam din ng ikapitong prinsesa na nawalan na siya ng katinoan, kaya't mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ibinuka pa rin niya ang kanyang bibig. Ang aking anak na babae ay hindi matapat at nagsasalita laban sa aking ama. Ang aking anak na babae ay handa na parusahan ang aking ama. Gayunpaman, dapat ding maunawaan ng aking ama na ang aking anak na babae ay hindi sinasadya na kontrahin ako,
ngunit talagang nag-aalala tungkol sa aking ama at sa buong pamilya. Sa oras na ito, si Peigo ay lubos na nagalit, at halos hindi niya marinig, alam din ng aking ama na marami kang problema. Sa pagkakataong ito ay ayos lang, ngunit hindi ko nais na magkaroon ng isa pang oras mula sa iyo. Ayoko na ulit banggitin ito, pati si Han Sanchen. Naiintindihan mo ba? Pero ang tatay ko, si Han Sanchen. Bakit hindi ka muna kunin ang anak ko para makipagkita sa kanya? Alam mo ba ang sitwasyon? Tumahimik ka nga, mas maraming asin ang kinain ng tatay ko kaysa sa kanin mo sa buhay niya. Anong klaseng tao ang hindi ko pa nakikita bilang ama? Sabi ko ayoko nang may magbanggit. Tumalikod si Peigo, tumayo at naglakad palabas. Nang makitang nagawa na ito ng kanyang ama, ang pitong prinsesa ay lihim na nalungkot nang dumating si Peigo sa pintuan, bigla siyang huminto, bahagyang umubo, at bumaba ng napakaraming tono. Ikaw ang aking anak sa wakas, maiiwasan mo ang silid ng kulungan, bumalik ka sa iyong boudoir at magmuni-muni sa loob ng 7 araw, bawal kang lumabas bago dumating ang oras. Umalis si Peigo sa kanyang mga salita, labis na nadismaya ang 7 prinsesa, bagamat hindi kinulong ng kanyang ama ang kanyang sarili. Siya ay nasa ilalim ng house arrest sa loob ng 7 araw, sa katunayan, ang oras ay pagkatapos lamang ng pag-atake sa lungsod, halata na ang pakay niya, mukhang mas maling uso ang pagsikat ng Pamilya Pei, sa madaling salita, ang tunay na pagbangon ng Pamilya Pei ay maaaring ang araw din ng pagbagsak nito, pagkatapos ay itinaas ng 7 prinsesa ang kanilang mga mata sa kalangitan sa gabi sa labas, ang madilim na gabi ay parang kinabukasan ng Pamilya Pei sa isang iglap sa oras na ito. Sa 8 ligaw na makalangit na mga libro, Han Sanchen. Malapit nang matapos ang 3 araw na special training. Sa kasalukuyan, ito ang huling daanan sa pagitan ng espada at espada. Maaaring naisip nila na ang ganitong uri ng pagsasanay sa demonyo ay magiging kakilakilabot, ngunit hindi nila naisip na ito ay magiging napakahirap na hindi nila maisip ito. Sa unang araw, nagpadala si Han ng isang nangungunang eksperto tulad ni Ning Yu. Kinabukasan, mas mabuti pa, direktang tinawag ni Han Sansan ang hukbo ng mga kakaibang hayop na nagtipon sa lungsod ng Gailuo. Bagamat hindi kasing dami ng 10,000 hayop sa pagkubkob, pagkatapos ng maingat na pagpili ng Aaron, kabuuang 180 kakaibang hayop ang may pambihirang kakayahan. Para sa 44 na disipulo, ang 180 kakaibang hayop ay isang pagbawas ng sukat. Bagamat sapat na ang mga kasanayang itinuro ni Han Sanchen at ang mga pildores na ibinigay, mahirap pa rin itong ipaglaban sa ilalim ng pag-atake ng pagbabawas ng dimensyon. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay matagumpay na nakalusot sa pagkubkob at nanalo sa pamamagitan ng pagsusumikap, patong-patong na pagsisikap at iba't ibang kooperasyon ng pangkat. Ngunit ang hindi nila naisip ay ang mga muntik ng tumakas sa kamatayan ay mga bata lamang, dahil sa 3 araw, tinanggap nila ang pinaka-nakakatakot na kalaban. Han 3,000. Ito ay hindi kahit isang simpleng pag-atake sa pagbabawas ng dimensional. Ito ay ganap na unilateral na pagpatay. Bagamat sila ay nagtanim ng husto, at ang tableta ay nagdagdag ng sapat na aura, malinaw na wala silang gaanong kakayahan upang labanan ang halimaw na Aaron. Sa loob lamang ng ilang minuto, 44 na tao ang nahulog, na nag-iwan lamang ng isang panaghoy ng sakit. Sa oras na ito, si Aaron, na nakamaskara, ay malamig na nagwalas sa mga tao, at sa wakas ay hinamak na sabihin, ano ang problema? Hindi ba maaaring magkaroon ng kaunting binhi ang isa sa 44 na tao? Lahat sila ay nahulog at hindi makatayo, pataas. Sayang ang kumain ng napakaraming table task para sa isang grupo ng malambot na paa na hipon. Nanay niya, asshole, sinong sinasabi mo? Tama. Ikaw ang hipon na malambot ang paa. Pagod lang ang mga lolo mo. Humiga ka na lang at magpahinga. Kapag nagpahinga na ang mga lolo mo, ikaw na lang ang iiyak. Fuck, tatayo na ako. Halika, nanay niya. 44 na tao ang patuloy na nang-aabuso, at marami sa kanila ang mabagal na tumayo sa oras na ito. Hindi man sila komportable, pinilit din nilang umalalay sa mga oras na ito, dahil alam nilang kapag hindi sila tatayo, hindi lang sila pagtatawanan ng mga kamalditang magnanakaw ng aso, kundi pati na rin ang kaalyado na pinuno sa likod nila na espesyal na nagbukas ng maliit, kusina para sa kanila. Maaari silang mapahiya. Paano sila mapahiya ng lider ng alyansa? Gayunpaman,
Ang ilang mga tao na nakatayo lamang ay hindi man lang dumating at nagmuni-muni. Naramdaman na lang nila na sobrang nasaktan ang mga tuhod nila at napaluhod sa lugar. Gayunpaman, nahulog sila, at hindi nagtagal ay may mga bagong tao na tumayo. Tara, asshole. Anyway, halos 1 oras ka nang nakikipaglaro sa amin. Paglalaroan ka namin. Ang kanyang ina, sinasabi ko sa iyo, lahat tayo ay mga tauhan ni Han Sanchen, at walang sino man sa atin ang nagpapayo. Kahit napatay na si Laozi, siguradong patay na sila. Halika na. Galit na sigaw nila, at walang takot sa kanilang mga mata, bagamat ang itim na lalaking nakamaskara na nakatayo sa harapan nila ay lubos na nang aabuso sa kanila. Pero ano, huwag ka na lang mamatay. Sinabi nila na hindi sila natatakot. Natatakot ka ba sa kamatayan? Bahagyang huminto si Han Sanchen at tumingin sa mga tao. Ang takot sa kamatayan ay hindi ipinanganak ng ina. Hey, we are more fear of one thing than death. Alam mo ba kung ano? Iyon. Hindi nila alam kung paano ipagtanggol ang kanilang dignidad at ang kanilang mga mukha. Sa katunayan, may ilang meat buns na pamapalo sa asong. Si Han San ay talagang nakatayo sa harap nila. Ngumiti si Han 3000, mayroon akong ilang mga interes na dapat malaman. Bakit hindi mo sabihin? Ba, kung gusto mong makinig sa akin, ayaw mo lang sabihin, bastard ka. Yes, if you have the guts, do it. Depende kung mabilis ka o mabilis tayong makatayo. Si Han Sanchen ay hindi nagalit, ngunit ngumiti, pag-usapan ito, maawa ka lang sa akin, okay. Haha, tanga ka, magpapayo ka sana. Aba, tingnan mo ang apo mo. Sabihin ko sa iyo, ang pinakakinatatakutan namin ay hindi kami makakagat ng ilang piraso ng anak mo kapag namatay kami. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang sumugod mula sa lahat ng direksyon, isa-isa, tulad ng mga baliw na aso. Kung kagatin mo ako, takot talaga ako sa rabies. Si Han 3,000, gayunpaman, ay hindi nagtago at hindi kumikislap. Sa oras na ito, itinaas niya ang belo sa kanyang mukha. Ang mga taong uhaw sa dugo at sumigaw para sa pagpatay 1 segundo ang nakalipas ay biglang nagpreno sa pagmamadali, at ang kanilang mga ulo ay napuno ng malalaking katanungan, leader ng alyansa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!